tayong mga Pilipino, ang gusto nating mangyari ay mawala o maalis sa pagiging Senate President itong si Chis Escudero. Dahil nararamdaman ho natin, lugi tayo kay Chis Escudero, mga bossing. Dahil hindi po para sa mamamayang Pilipino ang pinapakita niya ho. No? Parang sila ho. Mga tipo ho bang 18 senador nagtatrabaho sa mga Duterte. Isa sa iniisip ko kung bakit ganyan ho yung mga 18 senador, mga kababayan, is natatakot kay Sara Duterte. Baka literal yung sinasabing bloodbath ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, dahil baka kaibigan, magkakaibigan kami, hindi pwede, ganito, nakakaawa naman kung ma-impeach, etc. Pangatlo, natatakot yung mga senador, baka kapag nanggigil si Inday Sara Duterte at natuloy yung impeachment, ay baka biglang magwala at magsalita ho na, ikaw, bakit ikaw? Ano ba masasabi mo? Eh di ba meron ka ding confidential funds, ganito, ganyan, di ba? Naku po, baka yun ang kinatatakutan ng mga senador ho, mga bossing. Alam natin, no? Na lamang si Chis Escudero sa pagiging Senate President ho, mga kababayan. Pero kahit papaano, kahit ganun pa man ho, mga bossing, eto merong veteran black po na baback up kay Senator Tito Soto, mga bossing. Senate President, veteran black to back up Senator Soto for being Senate President. Ayan. Di ba? Liit kasi, linakihan ko na. According to former Senate President Juan Miguel Zubiri, the veteran black consists himself, returning Senator Panfilo Lacson na talagang tumitindig at lumalaban po na matuloy ang impeachment, Vicente Soto III, and Senator Loren Legarda, mga kababayan. Babackupan at gusto nilang mabackupan itong si Senator Tito Soto, mga bossing, para maging Senate President. Eh, kaya lang, alam na natin, no? Na makukuha ni Chis Escudero pa din yan. Eh, bakit to, mga bossing? Eh, kaya nga naman, di ba? Sumisip-sip si Escudero. Kaya nga naman ho, mga kababayan, ito pong impeachment ay udlot-udlot at halata po na pinagtatagal at ayaw ituloy, mga kababayan, dahil po doon sa mga Duterte Black. Importante ho yun kay Chis Escudero, mga bossing. Bakit? Ilan ho yun? Kung di ako nagkakamali, 12, 11. Diba? Duterte Black, 12, 11. Ilan na lang ho ang kulang para lumagpas po, mga bossing, sa 12 yung boto na makukuha. Di po ba? Kaya naman talagang ingat na ingat si Chis Escudero na hindi mapagbigyan yung mga Duterte Black dahil po ang sinasabi is gusto pa ding manatili ni Chis Escudero sa pagiging Senate President. Biruin mo, no? Hindi mo susundin yung konstitusyon ng bayang Pilipinas para lang po manatili ang pagiging Senate President mo? Nakakahiya po yung ganyan. Nakakahiya po yung ganyan, mga bossing. Di po ba? Susuwayin mo yung konstitusyon ng Pilipinas, yung nakasulat at nakasaad doon, hindi mo susundin. Pero yung wala doon at hindi nakasulat doon, yun ang pagpipilitan nyo na isiksik. Sabi ni Aurelia Soriano, baka mas malaki pa sahod ni Inday Sara sa 18 na senador. Nagtatanong lang po. Sabi ni Polonges Yotman, halatado na talaga, Boss Mark, galawan po ng mga pro-Sara senador. Huhusga po sa kanila, mamamayang Pilipino. No, sabi ni Remy Nofiel, baka po naambunan din sa mga nakuha ni BP Sara. Hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang sinasabi at naiisip nyo sa mga senador na ito. Kasi isa lang pong word ang pinag-uusapan dito.
forthwith, agad-agad, antimano, bumangon ka, umpisahan ang trial sa impeachment. Ganun lang ho yun. Kadali, mga bossing. Di ba? Pero alam naman ho natin, mga kababayan, na ito pong si Senator Tito Soto, mahihirapan po. Mahihirapan ho na makuha ang pagiging Senate presidency. No? Dahil nga po alam natin na talagang todo-todo pabor ang binibigay ni Chis Escudero doon sa Duterte Block. Ano po ba ang gusto ng Duterte Block? Huwag ma-impeach si Sara Duterte. Yun lang po, di ba? OFW adventure. Oh. Pag kami sinunod mo at hindi na natuloy ang impeachment na yan, nako, huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang boto namin. Di po ba? Mananatili ka sa pagiging Senate President ng Senado hanggang 20th Congress. Di po ba? Nakukuha nyo na yung logic, mga kababayan. Pihado nga ho, ang tingin ko dyan, pinaplantya pa lang po o ginagawa pa lang po, inuumpisahan pa lang po yung impeachment ni Inday Sara Duterte, nagbabalangkas na yung mga yan sa utak nila. Paano kaya natin pipigilan ito? No? Ano kaya ang mga palusot nating sasabihin dito para maatrasado hanggang sa mawalan ng gana ang mamamayang Pilipino at tapos sabihin natin dismiss ang impeachment? Aray ko po. Galiwin pa man ho, mga bossing, bilang isang Pilipinong may dangal, kung ako po ang lalagay sa sitwasyon na yon, di ko ho tatanggapin yun. No? Pag sinabi nila, oh yan, masaya ka na, okay na, hindi ka na may impeach kasi napadismiss namin, hindi ko tatanggapin yun. Kasi syempre ho, no, bilang isang Pilipino na may puso, Pilipino na may dangal, mas gugustuhin ko po matuloy yung impeachment para po sa ganon maipaliwanag ko sa inyong lahat na yung pera ay hindi ko ninakaw. Dahil ho, kapag kaya napadismiss nila, mga bossing, sa pamamagitan ng sinasabi nila, kasi may 1 year ban kaya hindi dapat matuloy itong impeachment na ito. Pag yan ho, natuloy, mga bossing, isa lang po ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi po nila naidepensa na hindi magnanakaw si BP Sara. Yun lang po yun. Kaya ang dahilan kung bakit hindi na-impeach, kasi nga po, dinali nila sa teknikalidad ho, mga kababayan. Yun lang yun. Simpleng-simple ho. No? Simpleng-simple. Kapag ka ang isang tao, alam niya wala siyang ginagawang masama, alam niya wala siyang ginagawang mali, hindi ho papayag yan sa kahit anong dahilan. No? Hindi ho papayag yan na ihinto yung impeachment at yung kanyang dangal nakasabit doon, no? Tapos sinasabi siya, wala, hindi pa din niya napatunayan na hindi siya magnanakaw. Hindi ho papayag yan. Ipatutuloy at ipatutuloy niya yung impeachment na yon para mapaliwanag niya sa bayang Pilipinas. Pero pag ang tao alam niya meron siyang ginawang masama at posibleng sumabit at hindi kayang idepensa, naku po. Kahit ano po ang dahilan, kahit ano po ang maging depensa nila, wag lang matuloy ang impeachment na yan. Okay na sa kanya yon. Di po ba? Okay na sa kanya yon, mga kababayan. Kesa naman ituloy natin yan. Makita yung mga ebidensya. Malaman na talaga wala kaming depensa diyan sa mga reklamo sa impeachment. O okay na. Yung dismiss na lang. At least, questionable pa din. Hindi ko na idepensa, hindi ko napatunayang hindi ako nagnakaw sa pera ng bayan, pero at least questionable pa din. Ganyan ho ang diskarte, mga bossing, nang sa tingin nila hindi sila mananalo.